Narito ang mga volleyball players na nagkaroon ng relasyon sa kapwa babae at pati na rin sa lalaki. Alam naman natin na hindi nakakagulat na mayroong mga relasyong nabubuo sa kapwa babae pagdating sa volleyball. Siyempre dahil nga sila ay magkakasama, kaya naman hindi maikakaila na magka-teammate sila na magkakaibigan, kung kaya't hindi talaga maiiwasan na magka-developan sila. Pero kahit na nagkaroon sila ng relasyon sa babae, ay nagkaroon din naman sila ng relasyon sa kalalakihan. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Kyle Negrito at Jeremiah Barrica. Isang lalaki nga ang unang nagustuhan na at pinatulan ni Kyle Negrito. At ito nga ay ang kasalukuyang coaching staff at trainer ng Choco Mucho na si Jeremiah Barrica. Noon kasing in-reveal ni Jo Maraginot ang kanyang new boyfriend ay binalikan ng netizens kung sino ito at iyon nga ay ang ex-boyfriend ni Kyle Negrito. Marami nga ang nagulat dahil marami ang hindi nakakaalam na ang nauna palang minahal ni Kyle ay lalaki. At dahil nga sa naging hiwalayan ni Tots at Celine Domingo, na si Tots ay isang babae ang bagong jowa ni Kyle Negrito. Low-key pa rin sina Tots at Kyle at hindi nagpo-post na mga sweet photos nila. Wala rin silang say sa naging statement ni Ced Domingo tungkol sa nangyari sa kanilang tatlo. Ponggay Gaston at Amy Ahumiro. Nakipagrelasyon nga si Ponggay Gaston sa kanyang dating Ateneo teammate at senior na si Amy Ahumiro. Sabi nga ni Ponggay ay naging espesyal ang babaeng kanyang minahal, subalit kahit pa nga nagkaroon sila ng relasyon ay hindi na nila ito inopen sa publiko, bagkus ay naging low-key na lang sila at tahimik din silang naghiwalay. Samantala ay matapos ito ay nakipagrelasyon naman si Ponggay sa sikat na basketball player noon na si Kobe Paras. Sobrang hinangaan ng marami ang kanilang relasyon dahil maganda si Ponggay at gwapo si Kobe at talagang maganda ang tandem nila. Subalit naghiwalay rin sila at hindi na rin naman nila isinuwalat sa publiko ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Ced Domingo at Tots Carlos. UAAP times pa lamang ay nagkaroon na ng relasyon ang dalawa. Kahit na nga mag-iibang university sila ay hindi pa rin ito naging hadlang para ma-fall sila sa isa't isa. Una ay hindi pa nila ito inaamin sa publiko hanggang sa naging open na sila. At noon nga 2019 ay matapang nila itong inamin at suportado nila ang isa't isa sa kanilang karera sa PBL. Subalit pagdating noong pandemic ay dumaan sa pagsubok ang kanilang relasyon. Hanggang sa kumalat na ang kambalitang naghiwalay sila dahil may bagong karelasyon si Tots na si Sydney Crespo na dating courtside reporter ng FEU. At noong 2021 nga sa muling pagbabalik ng volleyball ay nagkasama muli sila sa Team Creamline. Makikita ang awkwardness at syempre ang kilig sa kanilang dalawa. Dahil na rin sa madalas nilang pagsasama bilang partner sila ng First Six ay nagkabalikan muli sila kaya naman grabe ang kilig na inhatid nila sa Talin fans. Subalit noong 2022 ay nagkaroon muli ng lamat ang kanilang relasyon dahil sa hindi inaakala ng marami na magiging dahilan ng hiwalayan nila na kung saan ay biglang si Kyle Negrito na pala ang jowa ni Tots. Labis ito ay kinasakit ni Ced Domingo. At dahil doon ay naging bukas ang puso ni Ced na magmahal ng lalaki at naging usap-usapan na boyfriend daw ni Ced si Alexander Aranda. Marami ang nagsabing gwapo raw ang boyfriend ni Abby Maraño. Una ngang nakarelasyon ni Chang Abby ang basketballistang si Robert Bolick. Isa nga si Robert sa mga sikat na manlalaro sa PBA dahil sa kanyang husay sa paglalaro ng basketball. Planado na sana ang kasal nila ni Abby, subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang sa ibang babae nagpakasal si Bolick. Hindi naman mapigilan ni Abby ang sakit sa nararamdaman dulot ng nangyaring ito na matagal silang nagsama at halos kasal na nga lamang ang kulang ay nauwi pa sa hiwalayan. Nagtapos ang kanilang relasyon sa hindi maayos na usapan at nangyari pa nga ang paninira nila sa isa't isa.
Sabi naman noon ng netizens ay baka dahil sa naranasan ni Abby ay hindi na ito muling magmahal ng lalaki. At noon ngang 2021, sa ginanap na Asian Volleyball Club ay nagsama-sama ang mga pambato ng Pilipinas para sa isang international tournament. Dito ay nakita ni Abby ang babaeng nagpatibok ng puso niya at mas higit na magmamahal pa kaysa sa kayang ibigay ng isang lalaki. Sa una ay hindi pa nila ito maisiwalat dahil hindi naman aakalain ng marami na iibig si Abby sa kapwa babae. Subalit wala na noong inisip sina Abby at Camille dahil ang mahalaga naman ay tanggap sila ng kanilang mga kaibigan, Jaja Santiago at Maika Ortiz. Hindi inakala ng marami na madedevelop sa isa't isa sina Jaja at Maika mula noong naging magka-teammate sila. First love ni Jaja si Maika Ortiz at kung ating babalikan ang kanilang samahan ay sobrang genuine nila sa isa't isa. Tumagal din ng ilang taon ang kanilang relasyon kahit marami ang nagda-doubt sa kanila ay nagpatuloy pa rin sila at hindi inisip ang sinasabi ng ibang tao. At isa sa biggest achievement nila ay ang nag-champion sa PBL at sila ang nagbigay ng kauna-unahang kampyonato para na rin sa nasabing team na Cherry Tigo. Pagkatapos ng tagumpay ni Jaja sa PBL ay nagpasya siyang umalis sa team at nagpuntang Japan upang doon maglaro. Habang nasa Japan si Jaja ay nagpatuloy ang kanilang relasyon at binibisita pa nga ni Maika ito sa Japan. Subalit hindi rin nag-last ng maganda ang kanilang relasyon at noong 2022, buwan ng July ay inanunsyo nila ang kanilang paghihiwalay. Maayos nilang hinarap ang kanilang naging paghihiwalayan. Dahil ilang taon na rin naman ang tinagal ni Jaja sa Japan ay doon na niya rin natagpuan ang kanyang boy lover. At kalaunan ay naging asawa niya na ito. At ito nga ay si Taka Minowa na kasalukuyang coach ng NX-led Warriors at nagpapakita ng magandang system. Ito na rin ang magiging daan para matupad ang kanyang pangarap na maging Japanese citizen. Richie Rivero and Dina Wong. Marami ang nag-ship kay Dina at Richie noong panahong kumalat ang cute pictures nila sa isang episode noon sa UAAP. Subalit wala namang naging relasyon ang dalawa at sa babae pa lamang umiibig si Dina. Una ay kay Gemma Galanza at ngayon ay kay Ivy Lacsina. Jo Maraginot. Marami ang nagsasabing nagka-something daw si Bea De Leon at Jo at hindi lamang friendship ang nabuo sa kanila noong sila'y nasa Ateneo. Maging after daw ng Ateneo days nila ay magkaroon pa sila ng special sa isa't isa. Special na nararamdaman. Subalit, ang totoo ay magkaibigan lamang daw ito. Pero pinupush pa rin ng mga Jobea fans na meron talagang namumuo sa dalawa noon at naudot lamang dahil na rin sa mga fans. Pero ngayon ay napatunayan nilang wala talaga dahil si Jo ay umibig na rin sa lalaki. Thank you for watching and don't forget to subscribe.